Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakakita ka ng ahas sa bahay, huwag mo munang patayin. Huwag mo munang patayin kasi pwedeng jin yun. Kasi pag pinatay mo, pwede patayin ka rin yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakakita kayo ng ahas sa loob ng inyong mga bahay, itaboy niyo muna ng ilang beses? 3 beses. Sa ibang salaysay, 3 araw. At kapag hindi tumakbo at hindi pa rin umalis 3 beses o 3 araw, anong gagawin natin? Pwede nang patayin. Kasi may isang sahabang namatay dahil natagpuan niya pagdating niya sa bahay nila na may ahas sa higaan. So, meron siyang, ano bang tawag doon sa ano? Sibat, yung mahaba. Ha? So, tinusok niya yung ahas. So, nagbuno sila ng ahas. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam kung sino ang naunang namatay sa kanila. Kaya yun, ay pinagbawalan ng propetang patayin ng ahas pag nakita mo sa bahay. Tanging 2 ahas lang ang pwede mong patayin. Ano yun? Dutufiyatain at saka abtar. Dutufiyatain at saka abtar. Ang tufiyatain may guhit sa likod na puti. Naiintindihan? Pag nakakita ka ng ahas sa loob ng bahay na may guhit sa likod na puti, guhit sa likod na puti, patayin mo na, wag mo nang itaboy. At ang abtar, maiksi na ahas. Sabi nila kulay green. Maiksi, kulay green. Sa ibang kwento, kulay black. Maiksi lang siya. Ang 2 ahas na ito, ang panganib niya, pwede kanyang mabulag. Pwede kanyang mabulag. Sabi sa tafsir ng hadith, hindi ka pa niya natutuklaw pag tiningnan mo ang ahas na to sa mata, mabubulag ka. Kaya dapat kilala mo yung ahas, pero hindi tao ang tinutukoy natin dito, hayop. Kaya pag nakita yung 2 ahas na ito na dutufiyatain at saka abtar, ang dutufiyatain mayroong guhit sa likod na puti, patayin mo na agad. O kaya ay maiksi siya na kulay green, patayin mo na agad sa loob ng bahay. Pag natagpuan mo yun, maliban doon, itaboy mo muna. Dahil kapag hindi mo yung pinatay, pwede kanyang mabulag. Pangalawa, pag buntis ang asawa mo, pwedeng makunan. Sabi sa tafsir, titingnan lang ni misis mo yung mata ng ahas na to, makukunan na siya. O kaya pag natuklaw siya, makukunan. Kaya napakadelikado ng ahas na to. Naintindihan? Kaya ingatan natin na umihi sa mga butas, sa mga labas, kasi pwedeng ikamatay mo. So ito mga dagdag kaalaman, kaya ito ang kaganda ng Islam Huwag yung tabi-tabi po, huwag kayong maniwala doon. Kasi hindi tatabihan. Kasi ako noong hindi pa ako nakapag-aral, naniniwala ako sa ganyan. Pag pumasok na tayo sa gubat, lalo sa mga Christian, di ba? Pagpapasok sa gubat, nagre-ritual. Kasi alam nila, pwede may mga nakakapinsala dyan. Kaya ang ginagawa, tabi-tabi po. Which is hindi ganun ng Islam. Magdua ka, din maglakad ka na. Kasi pag nakapagdua ka na, may protection ka na, hindi ka na pwedeng lapitan ng anumang nilalang na masasama.